Pinagpagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos, tayo nagkakaisa, sama-sama nating idudulog itong ating mga kahilingan at itong pagdirimban misang ito'y nagiging daan sa matatag nating pananampalataya. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumairin. Dakilang kapistahan ni San Lorenzo Ruiz at ng kanyang mga kasama ang ating pagdiriwang ngayon upang magtibayin ang kahulugan ng pagkakaisa sa lahat ng bagay na mayroong kinalaman sa pananampalataya, sa mga ayos na pamumuhay at matatag na panukala sa buhay upang lalong panindigan itong pananampalatayang taglay sa lahat ng ipinapahayag ng ating Panginoong sa aral ng mabuting balita. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan ng mga gumaganap sa iyong kalooban, kahit na sila'y usigin at pahirapan, ay tinuturing mong mapalad sa iyong kaharian ang katapatan ng mga banal na martir at ni San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan ay mapasaamin nawa araw-araw upang ang paglilingkod sa iyo at sa kapwa-tao'y aming magampanan. Hinilulog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ni Propeta Ageo. Ikalawang taon noon ng pamamahala ni Haring Dario sa Persya. Nang unang araw na ika-6 na buwan, tinawag ng Panginoon si Propeta Ageo. Ipinasabi niya kay Zorobabel na gobernador ng Huda at anak ni Sealtiel at sa punong saserdoteng si Josue na anak naman ni Josadak. Ganito ang sinabi ng Panginoon. Ipinamamalita ng bansang ito na hindi pa panahon upang muling itayo ang templo. Sinabi nga ng Panginoon sa mga Israelita sa pamamagitan ni Propeta Ageo, magaganda at maayos ang inyong mga tahanan, ngunit pinababayaan ninyong wasak ang aking bahay. Isipin nyo ang inyong kalagayan. Marami ang inyong inihasik, ngunit kakaunti ang inaani. Kumakain nga kayo, ngunit hindi kayo nabubusog. Umiinom kayo, ngunit hindi nasisiyahan. Kumikita nga ang mga manggagawa, ngunit ang kita nila ay parang nahuhulog sa buslong butas. May damit nga kayo, ngunit hindi makalis ng ginaw. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Kumuha kayo ng kahoy sa bundok. Gawin ninyo uli ang templo at doon ko ihayag ang kaningningan, ang aking kaningningan. Sa gayon, ako ay masisiyahan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin, awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel,
dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw Siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan, alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang, sa nangangapagkumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo ang rin. pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, nabalitaan ni Herodes na tetrarka ng Galilea ang lahat ng ginagawa ni Jesus. Nagulo ang kanyang isip sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias at may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya't ang sabi ni Herodes, pinupugutan ko si Juan, ngunit sino ang nababalitaang ito? Marami akong naririnig tungkol sa kanya at pinagsikapan niyang makita si Jesus. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maikli ang ating mabuting balita, di po ba? Pero talagang siksik sa kaalaman at siksik sa karunungan, siksik sa dapat nating makita at malaman sapagkat kulot tayo ni Herodes na pigsikapan nating makita si Jesus. Ito kasi saya ni Herodes at hanggang sa pinapugutan ng ulo nga si Juan Bautista at pagkatapos ng papel na ginampanan ni Juan Bautista, sumunod ng ating Panginoong si Jesucristo. So pwede pinagpatuloy ni Kristo ang mga naiwang gawain ni Juan Bautista, lalong-lalo na sa kapatawaran ng mga pagkakasala, pero marami pang ginawa si Kristo sa kanyang mga panukala tungkol sa paghahari ng Diyos. Kaya ibig sabihin sa bahaging ito natin mabuting balita ay unti-unti nang lumalaganap ang kaalaman kay Kristo. Unti-unti nang nakikilala si Kristo at maraming ibig na makakita sa Kanya. Just imagine na lamang kung saan naroon si Kristo, pinakalimpunan siya ng mga tao. Doon ng mga taong natitipon sa paglalakad, sa may dalampasigan, at sa lahat ng dako na talagang crowd gatherer ang ating Panginoon Kristo. Bakit? Gusto lang makita ko anong himalang gagawin ni Kristo upang sila'y mamangha at upang makilala nila ng lubusan sino ba itong si Kristo na gumagawa ng ganitong mga kababalaghan na minsan at sa buong buhay ni Kristo, hinahamon pa nga siya kung tagang ikaw ay Kristo, sige gumawa ka ng maraming pangitain sa langit, ng mga himalang magagawa mo tulad ng kanyang mga kababayan sa Nazareth, di ba? Humihingi sila ng mga nangyari at naganap na babalitaan nila sa ibang lugar na si Kristo ay nagpapagaling sa mga may sakit, mubuhay ng mga patay at marami pang mga inaalihan ng demonyo. Kaya gusto nila dito sa inyong bayan, gumawa ka ng ganitong mga kababalagan. Marami pang eksena sa buhay ni Kristo at ito'y salit-saling mga balita na umaalingaw-ngaw sa paligid.
nakarating kay Herodes. Kaya sabihin niya, bakit? Sino ba yung taong ito? Hindi ba ito ang pinapugutan ko ng ulo? Namatay na siya, muli bang nabuhay si Juan Bautista? Ito na ngayon ang maraming salig-saling mga balita. Sino ba siya? Siya ba ang propeta Elias o siya ba ang dating nagbigay pahayag tungkol sa mensahe ng Diyos nung una at ang propeta nung una? Kahit sinabi ni Herodes, hindi maaari mangyari yun, pero gusto ko pang makita si Jesus. Isentro natin ang ating pagnilinilay, ibig na makita si Jesus at pinagsisikapang makita nga si Jesus sa tanang buhay. Una, tayong lahat hindi tayo nakakita kay Jesus, di ba? Hindi man natin kapanahunan si Jesus, may 2,000 taon na nakalilipas. Hindi gaya noong araw, they want to see face to face our Lord Jesus Christ, to hear His voice and to be with Him. Tayo naman sa ating kapanahunan, ano ibig sabihin ng makita si Jesus? Una, ibig nating makita si Jesus sa kanyang buong kasaysayan ng buhay, whatever it is. Yan ang ibig sabihin din. Kung gusto natin makita ang ibang mga tao, the background of his life is first very important for all of us. Kaya ibig kong makita si Jesus at marami kong nalalaman sa kanya, unti-unti kong nababatid, sino ba siya sa buhay ng mga mananampalataya? Sino ba siya na siya'y Diyos na totoo at tao namang totoo? Sino ba siya sa mga nananampalataya? At maging sasabihin, sino ba si Kristo sa mga taong ayaw maniwala sa Kanya? Mga ganung mga bagay. So more information is needed about a person of Jesus Christ to know Him who is Jesus Christ. Heto na, sa pamagitan nito, papasok na tayo sa napakalalim na kahulugan ng ating sinasampalatayanan. Who is Jesus Christ, by the way? I know Him by His name, Jesus of Nazareth. A person of Jesus that I know all about. Now I'm going to enter into the way how that person interpreting his life in faith. Gusto kong pumasok sa malalim na eksena ng buhay ni Kristo na taga Nazareth na tinaguri ang Jesus Christ, the Messiah, the Anointed One, galing sa Diyos. Ba, napakarami. At sabihin sa mabuting balita ang ating natutunghayan, nababasa at pinagnilayan, nakikinig tayo sa mga paliwanag dito ng may background tungkol sa Jesus of Nazareth, pero higit sa buhay pananampalataya. Who is Jesus by way of His faith in God, that we want to know Him, Jesus Christ as the Anointed or the Messiah, upang makita natin ang kahulugan ng buhay sa daigdig na ito, sa kanyang mga pangaral, sa kanyang ipinakita na kabutihan ng Diyos, and so on and so forth. Di ba? Ikatatlo, who is Jesus that He leads us to life everlasting? Aba, si Jesus pala na taga Nazareth. Aba, si Jesus pala na tagang galing sa Diyos. Jesus pala na tayo'y sasamahan niya hanggang sa buhay na walang hanggan, patungo, pabalik sa ating amang lumikha. He is still the way, the truth, and the life. Ika nga ni San Juan, upang ipahayag, He is all throughout our life and throughout the history of mankind, na talagang hindi lamang sa buhay na ito si Kristo ay nariyan, kundi hanggang sa buhay na walang hanggan. Pwede pa natin sabihin, who is Jesus Christ in His second coming na kanyang ipinangako na siya ibabalik. The second coming of Jesus. Gusto natin malaman kung sino siya at ganito ang kanyang ipinahayag. So many things that we have to know about Jesus Christ, and it is a lifetime endeavor for us to discover, to know, and to seek such information. Pero ang pinakamalaga, to live the faith of Jesus Christ, the most important thing that we have to accept, to reflect upon, and do. Who is Jesus Christ in His faith in God? Upang ito ay ating ding maging buhay, sapat kayo tinawag ng mga Kristiyano, galing tayo kay Kristo. Paano isinabuhay ni Kristo ang pananampalataya sa kanyang kapanahunan? Ano ang tinagubilin ni Kristo upang tayo mabuhay sa pananampalataya sa
sa ating kasalukuyang buhay, something to reflect upon, something to do, and something to accomplish in our lives. Ito ang palagi nating ipapanalangin. Hindi simple yan, pero magagampanan natin sa unti-unti nating pagtunghay, Jesus of Nazareth, sa pagkilala sa pamagitan ng pananampalataya, Jesus Christ galing sa Ama, at si Jesus on the way to life everlasting. Nawa ito pagdiriwan ba na misang ito sa tuwing tayo natitipon, ito'y magandang pag-angkat ng karunungan sa tatlong bagay na ating pinagnilayan. Jesus of Nazareth, Jesus Christ, Jesus, the way to the Father in life everlasting. Amen. Halina mga kapanalig at tayo dumulog sa Diyos sa lahat ng ating mga hangarin, ibig natin matupad, maganap sa buhay natin bilang pagpapala para sa atin ng Diyos. Ang ating pong papahayag, ating tugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahang naglalakbay, naway magbigay ng liwanag sa mga tao para baguhin ang kanilang pamumuhay sa pamamagitan ng tapat na pagsaksi kay Kristo sa kanilang salita at gawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga bansa, naway isuko ang walang saysay na pagkakaroon ng makapangyarihan at mapanirang gamit pandigmaan, at sa halip mamuhay sila ng sama-sama, mapayapa at nagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga inuusig dahil sa kanilang paniniwala, naway magtagumpay na makamit ang kanilang kalayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway tumanggap ng kalinga ng pag-ibig ng Diyos mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makalaya na sa mga kaguluhan ng mundong ito at magkamit ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Dito natin itataas ang ating mga kahilingan, binigyan natin ang daan kanina sa ating palatuntunang Healing Touch sa Veritas. Dito natin ipapahayag sa Diyos ang mga mithiin, makipagtipan sa Kanya, sukdulan ng pagmamahal para sa atin upang katayo'y kalingain. Dinggin mo, O Panginoon, ang lahat ng aming mga pagsumamo na ibig namin makamit sa buhay nito. Siyempre ang pagpapala, sapat ito ay naghalaga sa aming buhay, tulad ni Lorenzo Ruiz sa kanyang buhay pananampalataya na binigyang daan kahit na suong kamatayan. Pahayag natin ang mga bagay nito upang ang lahat ay nasa ilalim ng pagpapala ng may kapal sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang alak na ito, inuming inihain sa'yo.
Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha ang iyong pagkadakila sa mga banal na martir na sina San Lorenzo Ruiz at ang mga kasamahan ay magbubunsod sa aming mag-alay ng aming abang nakayanan. Kami umaasang tutugunin mo ang kanilang dalangin na iyong pagdamutan at tanggapin ang mga alay na pagsasaluhan sa banal na piging. Nilulug namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na si San Lorenzo Ruiz at ang mga kasamahan ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may pinaninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila ay mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad na naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at pinagmalang na baririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming pinahayag na namatay ang iyong anak, nabubuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mayag sa lahat. Ama
ginagawa namin ang pag-alaala sa pangamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinihali namin sa iyong tinapay, bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob na kaligtasan. Kaming papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi may simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francis na aming Santo Papa, si Onesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal, San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Pagpapalang handong mapasa atin nawa at upang lalo natin pagtibayin sa kahulugan at kahalagahan ng buhay pananampalataya sa pagkilala natin kay Hesukristo, ating awitin ang Ama namin. Sa lupa para ng salangit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin. Pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahin ulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Pinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Kay Amen. Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. kapayapaan sa lahat ng kapanalig.
Tunghayan natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay San Lorenzo Ruiz. Amang mapagmahal, ang iyong anak na si Jesucristo ay naghandog ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng tanan. Kasihan kami ng iyong pag-ibig upang maihandog ang aming buhay para sa iyo at sa aming kapwa-tao. Inakay rin ng mapagpala mong kamay ang iyong mga lingkod na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasama sa lupain ng Hapon upang tularan ang sakripisyo ni Kristo at ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Isinasamo namin na sa pamamagitan ng panalangin ng mga banal na martir na kami maging matatag sa pananampalataya tulad nila at maging kasangkapan ng pagpapahayag ng mabuting balita sa aming bayan at sa mga bansang nasa paligid namin. Dinggin mo ang aming kahilingan at ang tanging biyayang aming hinihingi. Sa katahimikan mga kapanalig, ating idulog ang ating mga panalangin. Kaysa ni San Lorenzo Ruiz at mga kasama, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. San Lorenzo Ruiz at mga kasamang martir, ipanalangin ninyo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsaluhan, ang haing nagbibigay buhay, habang panahon kami lilingon sa iyo dahil sa lahat ng iyong awa at biyaya bilang tugon sa dalangin ng mga banal na martir at sina San Lorenzo Ruiz at mga kasamahan. Marapati mo kami makarating sa kaluwalhatiang inilalaan mo sa amin. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kababanalang sakramento at sa ating pagtatanod sa mga panalangin kalakip nito at sa bandang huli, ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos sa ating nitong banal na gawain. Salamat po.
sempiterna gloria, qui vitam sine termino, nobis non et in patria. Amen. Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabalbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas sa matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo ang ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen.
gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos, ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum venere morcernui et antiquum documentum novoce detrituim prestet fides supplementum sensum defectui genitore lausetium dilasion saluso nor virtus correm sit benedictio procedentin ab utroque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, prestatis Dieis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue questimus, icanos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum, in nobis iuditur sensiamus, qui vives et reinas, in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri, purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kaban-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ng Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mang-aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kasinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang
ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O sacrament most